Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Sa lahat po na nakatutok sa DWWW 774 at sa 107.9 DWHT-FM sa Dagupan City. Mga nanonood po sa atin sa Facebook Live at YouTube. Araw ho ng Lunes, June 16, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headline, mahigit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. 774 27.6 milyon na mga mag-aaral magbabalik eskwela simula ngayong araw. Utang panlabas ng bansa tumaas sa unang quarter ng 2025. Mga manufacturer ng dilatang sardinas sumihirit ng 3 pisong taas presyo sa kanilang produkto. Malacanang itinangging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan ng pagkaudlot ng sinusulong na wage hike. Pagbenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga minimum wage earners sinimulan na Department of Agriculture. At sa ating Metro News, 29.7 million pesos na halaga ng shabu nasabat po sa isang babaeng pasahero na nasa Naiya sa Pasay City. Fast Technology News, sa Dragon Prince dinosaur ng Mongolia, forerunner ng T-Rex. At sa Lifestyle News naman, isang national weaving competition ng pinya o yung pinya at abaka isasagawa ho sa Oktubre. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa, naguna sa US singles chart ang awitin na ito ng Roxette. Ano po ang kantang ito? Alamin. At sa balitang kakaiba naman, ilang kabataan sa China nagbabayad sa Peking opisina para magpanggap na may trabaho. Oras natin, alas 6:41 ng umaga. Kami ho yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakaambahong big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng tumaas ng 1 peso 70 centavos hanggang 1 peso 90 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina at diesel, habang 1 peso 40 centavos naman hanggang 1 peso and 60 centavos ang aumento sa kerosene. Ang inaasahang malaking taas presyo ay bunsod ng geopolitical tension sa pagitan ng Israel at Iran. Samantala, abot sa 27.6 milyong mga mag-aaral ang magbabalik eskwela para sa school year 2025-2026 simula ngayong araw. Sa datos po ng DepEd, tumaas ng 300,000 ang bilang ng mga mag-aaral na magbabalik eskwela ngayong pasukan. Gayunman, aminado naman ng DepEd na mayroon pa rin silang kakulangan sa mga silid-aralan at mga gamit sa paaralan. Una nang inihayag ni DepEd Secretary Sani Angara na target ng pamahalaan na pumasok sa public-private partnership para mapabilis ang konstruksyon ng mga classroom sa bansa. Inihayag ni Angara na sakaling mangyari ito ay nasa 10,000 na paaralan ang may patatayo sa loob ng isang taon. Samantala, nasa 37,000 na mga pulis naman ang ipapakalat ng Philippine National Police o PNP upang matiyak ang seguridad ng mga guro't mag-aaral sa pagsisimula ng pasukan. 5,000 sa naturang bilang ang ilalagay sa mga police assistance desk sa mga paaralan sa buong bansa, habang mayroon ding ilalagay na police mobile at foot patrollers malapit sa mga paaralan. Samantala, kalusugan ng mga guro at school personnel tinututukan ng Department of Health. Detalye po ihatid ni Gina Mape. Kasabay ng paghahanda sa Brigada Eskwela, tinutukan ng Department of Health ang kalusugan ng mga guro at school personnel sa pamamagitan ng pagsasagawa ng libreng check-up at medical services. Ayon sa DOH, ibinigay din ng bawat bata malusog packages sa 83 paaralan sa buong bansa na may blood pressure monitor, timbangan, first aid kits at iba pang gamit sa school clinics gaya ng self-care o teacher self-care kits, exercise, and sports kit at talagdagang disaster readiness kit.
Tiniyak ng DOH na magtutuloy-tuloy ang mga serbisyo para sa mga mag-aaral sa mga darating na buwan para sa masuportahan ang kanilang kalusugan. Ngayong pasukan ay sa Department of Health na suportado ang kalusugan sa mga paaralan. Ang mga hakbang ng DOH ay tugon sa layo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kilalanin ang mga paaralan sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay ng mga kabataan dahil malaking oras ang ginugugo nila sa mga eskwelahan. Ang pagsuporta ng kagawaran sa mga paaralan ay alinsunod sa Universal Healthcare Law na kumikilala sa mga paaralan bilang mahalagang lugar upang isulong ang kalusugan ng kabataan at ng mga empleyado nito. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Alas 45 po ng umaga, tumaas ang utang ng panlabas ng Pilipinas sa unang quarter ng 2025. Ngunit nananatiling nasa antas na manageable ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa pahayag po ng BSP, umakyat sa $146.74 billion ang kabuuang external debt ng bansa hanggang March 2025 na mas mataas ng 6.6% kumpara sa nakaraang quarter at 14% kumpara naman noong isang taon na katumbas ng 31.5% ng gross domestic product o GDP ng bansa. Ito ay bahagyang mas mataas kumpara sa 29.8% noong huling bahagi ng 2024. Ngunit tiniyak naman ng BSP na may kakayahan pa rin ang Pilipinas na bayaran ng utang sa labas ng bansa. Aabot naman sa $32.67 billion ang short-term external debt ng Pilipinas. Ang pagtaas ng utang ay dulot ng pangungutang ng gobyerno para sa mga proyektong pang-infrastruktura at short-term financing ng mga bangko. Isang mambabatas hindi pabor sa hiling na pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grace Mariano sa report. Iginiit ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hindi dapat makalaya kahit pansamantala lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Babala ni Manuel, tila bombang naghihintay sumabog ang paglaya ni dating Pangulong Duterte na tiyak magiging viral content material na gagamitin ng paid troll army. Sabi ni Manuel, ito ay para ibuli, takutin at sirain ang moral ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na naisa ng lumahok sa proseso ng International Criminal Court. Bunsod dito hinamon ni Manuel ang Malacanang na sinserong tumindig kasama ang mga biktima ng madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Hiling ni Manuel sa Malacanang huwag pairalin ang pag-iwas sa gulo na isa ding paraan ng pag-iwas sa hustisya. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Humihirit ang mga manufacturer ng dilatang sardinas ng 3 pisong pagtaas sa presyo ng kanilang produkto. Ayon kay Canned Sardines Association of the Philippines Executive Director Francisco Buencamino, aapila sila sa Department of Trade and Industry o DTI para sa 3 pesos na pagtaas sa suggested retail price ng kanilang produkto. Ang hirit na taas presyo ay bunsod ng pagtaas ng tin cans na imported materials na apektado ng paghina ng piso kontra dolyar. Sinabi ni Buencamino na sa ngayon ay karamihan sa kanilang SRP products ay nasa 21 pesos at hihilingin nila sa DTI na itaas ito sa 24 pesos. Ako, yan na naman tayo, partner. No. Sardinas. Correct. Baka hindi na pagkain na mahirap yan na naman. Magkano na ngayon? 21 siya, partner, kasalukuyan. At ang gusto nilang mangyari, itaas sa 24 pesos. Nako po. 774 Balita Ngayon. 2 minuto na lang bago mag-alas 7 ng umaga. Sa iba pang naglalagab live na balita, iginit po na Malacanang na hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na taasan ang sahod ng minimum wage earners, lalo't makakabuti ito sa mga manggagawa. Tugon ito ng palasyo sa pahayag ng Kabataan Party List na si Pangulong Marcos ang pumatay sa panukalang batas hinggil sa wage hike dahil ayaw umano nitong galitin ang tinaguriang Rich Boys Club o mga negosyante at pribadong sektor. Ayon naman kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, dapat pa ring anyang sundin ang umiiral na proseso kabilang ang pagsusuri ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa sahod ng bawat rehiyon. Dagdag pa ni Castro, hindi diktador si Pangulong Marcos para kumpasan ang Kongreso o sino man na aprobahan ng wage hike na hindi kinukonsulta ang mga maapektuang sektor. Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan
sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Pero sa ngayon po, meron po tayong current process at tatandaan niyo po, taon-taon naman po ay inaaral po ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at sa bawat rehiyon, sa bawat lugar ay nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo o sahod ang ating mga kababayan. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Samantala, akusasyon ng Kamara na ayaw makipag-usap ng Senado tungkol sa dagdag sahod. Pinabulaanan, Conde Batak sa detalye. Pinasinungalingan ni Senator Joel Villanueva ang paratang ng tagapagsalita ng Kamara na ayaw ng Senado makipag-usap sa mga kongresista hinggil sa panukalang dagdag na sahod. Ayon kay Villanueva, halata namang hindi kinonsulta ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante ang mga kongresistang kasama sa binuong BICAM nang maghayag ito ng malisyosong akusasyon laban sa Senado. Hindi anya totoong hindi nakipag-usap ang Senado dahil matapos ang sesyon noong June 10 ay nakipag-usap silang dalawa ni Senate President Cheese Escudero sa House Conferees na kinabibilangan ni na Representatives Arlene Brosas, Democrito Mendoza at Jolo Revilla para muling iapela ang noon pang hirit ng mataas na kapulungan na i-adapt na lamang ang 100 pesos na daily minimum wage hike bill. Nagpayag naman ang Kamara ng kahandaan na i-adopt na lamang ang Senate version. Subalit sa huling araw ng sesyon noong June 11 ay nabasa na lamang nila sa social media na nire-reject ni House Committee on Labor Chairperson Juan Fidel Nograles ang liham ng pag-apela ng Senado na i-adapt ang panukalang dagdag na sahod. Sinabi pa ni Villanueva matapos maaprubahan ng Kamara noong June 5 ang bersyon ng kanilang panukala, hindi rin isinumite agad sa Senado ang kopya ng inaprubahang bill para sana naaral pa ng mga senador at sa halip, listahan lang ng House Conferees ang ipinadala. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Nagsimula ng magbenta ang Department of Agriculture ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga minimum wage earner. Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE Undersecretary Venjo Benavides, mahigit 16,000 na minimum wage earners sa 100 establishmento sa buong bansa ang nakinabang sa programa. Humigit kumulang 800 rank and file na manggagawa ang nakabili ng tig 5 kilong bigas bawat isa sa Manila Harbor Center sa Tondo, Maynila noong Biyernes. Orihinal na nakatugon ang programa para sa mga vulnerable sector tulad ng mga senior citizen, persons with disabilities, mga solo parent at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Samantala, CIDG timbog ang Korean fugitive na may Interpol Red Notice sa Misamis Oriental. Narito po report ni Angel Garcia. Nagsagawa ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ng Manhunt Operation, katuwang Korean National Police Agency, Bureau of Immigration and Fugitive Search Unit sa Barangay Ikpit, Opol, Misamis Oriental, Kamakalawa. Naging daan ito sa pagkakaaresto na isang Korean national na kinilalang si Jang na mayroong Interpol Red Notice. Nabatid na si Jang ay pinaghahanap sa South Korea dahil sa paglabag sa Fraud of the Punishment of Tax Offenses Act. Agad namang dinala sa Bureau of Immigration sa Maynila ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras, 7 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Ma'am Gorospe. At Dardino Lanyo. At si Bapang naglalagab live ang totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, na-aresto po ang 43 anyos na babae sa NAIA sa Pasay City. Makaraang tangkaying ipasok sa bansa ang 29.7 million pesos na halaga ng shabu. Ayon sa PIDEA, naharang sa Customs International Arrival Area ng NAIA Terminal 3 ang babaeng tinukoy sa pangalang Lynn. Makaraan siyang dumating sa bansa mula Kuala Lumpur, Malaysia. Nang isa lang sa inspeksyon ng mga immigration officer ang bagahe ng pasahero, doon ho nila nadiskubre ang mahigit 4 na kilo ng shabu na itinago sa isang improvised black duct tape pouch. Dinala sa opisina ng PIDEA ang suspect at ang mga nakumpiskang illegal na droga para sa proper documentation at disposition. Maharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Customs Modernization and Tariff Act.
Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 86 centavos. 64 pesos and 17 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 9 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 14 pesos and 89 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Alamin Lotto muna natin ang results. Lotto result kung may nanalo kagabi. Hatid ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi June 15, 28, 52, 43, 50, 2 at 18, kung saan walang nakapag-uwi ng 125,693,094 pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 35, 32, 19, 14, 12 at 43, kung saan wala ring nanalo ng 72,198,130 pesos na premyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Sayang, walang jackpot. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Dragon Prince sa dinosaur ng Mongolia, forerunner ng T-Rex. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Nakilala bilang isang pivotal forerunner ng Tyrannosaurus Rex o T-Rex, ang isang bagong natukoy na mid-sized dinosaur mula sa Mongolia na pinangalan ng Canculo mongoliensis o Dragon Prince, isang maaliwalas na pagtuklas na nakatulong sa paglinaw ng komplikadong kasaysayan ng pamilya ng sikat na predator. Ang Canculo ay nabuhay mga 86 na milyong taon na nakalilipas noong Cretaceous period at isang agarang pasimula sa linya ng dinosaur na tinatawag na Tyrannosaurs na kinabibilangan ng ilan sa pinakamalaking hayop sa lupa na kumakain ng karne o tinatawag na theropods sa kasaysayan ng Earth, kung saan kabilang dito ang T-Rex. Lumalakad gamit ang dalawang paa at may mahabang nguso na masagana sa matatalas ng ngipin, ang Dragon Prince ay may haba ng hindi bababa sa 13 talampakan at may timbang na higit 750 kilo. Mas magaan kumpara sa T-Rex, ang proporsyon ng katawan ng Canculo ay nagpapahiwatig na fleet-footed ito na posibleng dumadagit ng mas maliit na hayop tulad ng mga dinosaur na parang ibon na tinatawag na Oviraptorosaurs at Ornithomimosaurs. Ang Canculo ay nagbabahagi ng maraming anatomical traits sa mga tyrannosaur na namuhay noon sa Asia at North America, ngunit kulang ito sa ilang partikular na katangian na nagpapakita na isa lamang itong predecessor at hindi tunay na miyembro ng angkan. Natukoy ng mga researcher ang anatomy nito batay sa mga fossil ng dalawang Canculo na nahukay noong 1970s, ngunit ngayon lamang ganap na pinag-aralan. Napagpasyahan ng mga siyentipiko na nauugnay ang Canculo sa pagitan ng mas maliit na forerunner ng mga tyrannosaur, isang transitional animal na nagpapakita kung paano nag-evolve ang mga meat-eater mula sa mabilis at katamtamang laki ng mga species tungo sa mga giant apex predator. Ako si Rose May Miranda para sa DWWW Shata 4, The Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa Lifestyle News naman tayo, isang national weaving competition ng pinya at abaka. Isa sa gawa ho sa Oktubre. Detalye naman ni Mika Fajardo. Mika. Inaanyayahan ng mga Filipino artisans sa buong bansa na sumali sa taunang kompetisyon sa paghabi ng pinya at abaka. Maaaring ipadala ng mga weaver, weaving community at independent artist mula sa buong bansa ang kanilang mga likha sa opisina ng Habi, Philippine Textile Council sa Mandaluyong. Ang mga entry ay huhusgahan sa authenticity nito, pagkamalikhain, technical na kasanayan, at cultural narrative, kung saan ang mga mananalo ay makatatanggap ng pagkilala, cash prize at exposure sa cultural institution, designers at textile enthusiasts. Ang 8 Lourdes Montinola Pinya Weaving Competition at ang 40 Loisa Hizon Gomez Abaka Weaving Competition ay magtatapos sa 15th Likang Habi Market Fair sa October 10 to 12. Ayon sa Habi, layon ng kompetisyon na itaas ang regional na kasanayan sa paghahabi sa pamamagitan ng pagdadala nito sa mga komunidad, kung saan ang mga tradisyong ito ay nananatiling mahalagang kasanayan sa kanilang kultura. Ang deadline para sa pagsusumite ng entry ay sa September 1. Maaari ring bisitahin ng mga interesadong kalahokang website ng Habi para sa iba pang detalye ng patimpala. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong
siya na nganguna sa US single chart ang awitin na ito ng Roxette. Ano po ang katang ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 16 taong 1990, nanguna sa US Singles Chart ang awiting It Must Have Been Love ng Swedish pop rock duo na Roxette. Isinulat ito ng musician and songwriter na si Per Gessle. Nirelease ang kanta noong December 1987 na may orihinal na titulo na It Must Have Been Love, Christmas for the Broken-Hearted at nagkaroon na ng 5 version. Ang version naman ng Roxette ay hango sa 1990 film na Pretty Woman. Ang It Must Have Been Love ang naging ikatlong US number 1 hit at number 3 naman sa UK ng Roxette. Isa ang awitin sa best-selling singles ng duo na ginawaran ng Gold at Platinum Awards sa iba't ibang bansa at magpasa hanggang ngayon ay ang It Must Have Been Love ang itinuturing na isa sa pinakakilalang kanta at signature song ng Roxette. At yan hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa Balitang Kakaiba, ilang kabataan po sa China nagbabayad sa Peking opisina para magpanggap na may trabaho. Ha? Narito po ang Balitang Kakaiba ni Doc Justin. Doc? Yes, good morning, Joel at Darlene. Narito na ating Balitang Kakaiba ngayong araw na ito. Kasabay ng pagtaas ng unemployment rate sa bansa ay ang paglaganap din ng tinatawag na fake offices na kadalasang tinatangkilik ng mga kabataan. Ayon sa ulat, kakaibang trend ang lumalaganap ngayon sa China kung saan ilang kabataang walang trabaho ang nagbabayad sa mga peking kumpanya para lang pagkunwaring mayroon silang opisinang pinapasukan kahit na wala silang sweldo. Nasa 30 hanggang 50 yuan o 200 pesos hanggang 400 pesos bawat araw ang ibinabayad ng mga ng isang tao na nais magtrabaho sa isang peking opisina na may libreng computer, wifi at canteen. Maaari ring magdagdag ng bayad para magkaroon ng mas makatotohanang work experience na may peking work meeting at peking boss. Ayon sa ilang nag-avail ng peking opisina, ginawa nila ito upang maiwasan ang pagtatanong mula sa kanilang pamilya kung bakit wala pa silang trabaho. Mayroon namang nagsabi na umasa sila na sa pamamagitan ng pananatili sa isang professional environment ay mapapataas nito ang tsansa na magkaroon sila ng totoong trabaho at hinahanap. Ako, mahirap kung ganoon kasi baka umasa yung pamilya na may work na bakit di na lang totohanin ng lahat sabi nga sa kansa, di ba? Oo nga. Basta may trabaho tayo, maswerte. Hindi lahat na may trabaho sa panahon ito. Okay, ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Doc Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw nito ng Lunes, June 16 na po sa ating kalendaryo, mga ka-music. At muli ang aming pong ating pong topic, no? Para tawag dito, pagpapalitan ho natin ng opinion. No? Correct. Ngayong umaga. Ito pong ating katanungan, dapat bang voluntaryong mag-inhibit sa impeachment case ang mga senador na hayagang nagpapakita ng suporta kay Vice President Sara Duterte? Kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Dargin Olanyo. Ako naman, Joel Gorospet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. Oras sa 7:02 na ho ng umaga. 774 Balita Ngayon.